Matapos ang 20 taon, nagkasundo na ang Pilipinas at Indonesia kaugnay sa hatian ng teritoryo sa Celebes Sea. Patunay raw ito ng posibleng mapayapang solusyon sa gitna ng agawan sa teritoryo. Balitang hatid ni Cara David. 6 na taon na ang nakakalipas mula nang maglakbay ako sa pinakadulong isla sa timog ng Pilipinas. Nakaharap sa Celebes Sea ang Balut Island, mas malapit sa Indonesia kumpara sa Pilipinas. Karamihan sa mga nakatira dito may dugong Indonesian, tulad ni Joromude Erbaang, isang mangingisdang Indonesian na kabisado ang panatang makabayan. Kinukop-kop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at pakinabang. So Indonesian kayo pero hindi kayo marunong mag-Indonesian language? Marunong sangir language lang. Noon daw walang striktong hatian sa dagat ang dalawang bansa, kaya ang mga taong nakatira sa mga isla sa Celebes Sea nakakalipat-lipat sa Indonesia at Pilipinas. Pero nang matuklasang mayaman pa lang bahaging ito ng dagat, nagtakda ng kanya-kanyang teritoryo ang dalawang bansa at di maiwasang mag-overlap ang exclusive economic zone ng Pilipinas at Indonesia. Dahil dito, ilang mangingisdang Pilipino ang kinulong sa Indonesia dahil lumagpas umano sila sa teritoryo. Ganon din ang mga Indonesian na napadpad sa ating tubig. Ilang taong pinag-awayan kung sino ang may karapatang mangisda sa dagat sa pagitan ng dalawang bansa. Pero matapos ang 20 taon, natapos na ang alitang ito. Nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia sa pagtatakda ng hangganan kung saan pwedeng mangisda ang mga Pilipino at Indonesian. With this agreement, it will be clear for both sides kung hanggang saan ba ang area where we can exercise our rights and obligations under UNCLOS. 20 taon man ang inabot bago nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia, patunay raw ito na posible ang mapayapang solusyon sa maritime border issues. This is an example of a peaceful way to reach an agreement. Cara David, GMA News.